Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob. Pero nang magtama ang mga mata namin, wala na akong nagawa kundi magpaubaya. Dahan-dahan siyang yumuko hanggang sa maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Unay marahan lang, parang nagtatanong kung papayag ako. Pero nang hindi ko siya tinulak, mas naging mapusok ang halik niya. Hinawakan niya ang batok ko. Hinila niya ako papalapit. At doon ko naramdaman ang matagal ko nang pinipigilang damdamin. Gumanti ako ng halik. Sabik, walang pakialam kung tama ba ito o mali. Huminto kami saglit, parehong hinihingal. Benji, bulong niya. Hindi na to biro para sa akin. Tumingin ako sa kanya. Dahil ganoon din siya sa akin. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Benji, 20 taong gulang. Isang education student na malapit na magtapos sa kolehiyo. Tahimik lang akong tao. Hindi ako yung tipong makikilala agad sa sigawan ng barkada o sa pagiging bida-bida sa klase. Mas gusto kong nakaupo sa isang tabi, nakikinig at nag-observe. Sa totoo lang, masasanay kang hindi ako mapansin. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong mga kwento. Madalas kong sabihin sa sarili ko, simple lang naman ang buhay ko. Gising ng maaga, papasok sa klase, uuwi, mag-aaral, at uulit lang yon kinabukasan. Pero kung tutuusin, minsan, kahit gaano kasimple ang ating routine ay may mga bagay pa rin na unti-unting gumugulo sa isip at puso mo. At doon nagsimula ang lahat. Isang ordinaryong araw na hindi ko akalaing magiging simula ng isang pagbabago. Education major ako. Marami kaming kaklase na parang may kanya-kanyang dahilan kung bakit nandito. May mga pangarap talagang maging guro. May iba na napilitan dahil yun ang kaya ng pamilya. At meron ding nandito kasi yun ang pinili ng mga magulang nila. Ako, siguro nasa gitna lang. Oo, gusto kong maging guro. Pero sa likod ng pangarap na yun, may mga bagay din akong kinikimkim na ayokong makita ng iba. Minsan naiisip ko, tahimik lang ba talaga ako? O baka natatakot lang akong masyadong maging malungkot sa buhay ng iba? Hindi ko pa alam ang sagot. Ang alam ko lang, sa mga susunod na buwan, may makikilala kong taong magpapatunay na hindi lahat ng bagay ay kontrolado ng tahimik na pag-aaral. At ang taong iyon, siya ang magpapabago ng direksyon ng simpleng mundong nakagisnan ko. Sa klase namin, hindi ko talaga siya agad napansin. Maraming bagong mukha. Bawat isa ay may kanya-kanyang ugali. Pero may isa na hindi ko akalaing magiging dahilan kung bakit masisira ang katahimikan ng mundo ko. Siya si Gino. 19 na taong gulang lang siya. Pero halata na agad na ang kumpiyansa niya sa sarili. Laging nakangiti, laging may nasasabi, at parang lahat ng tao sa paligid niya ay kaya niyang kausapin na parang matagal na niyang kakilala. Kung ako ay tahimik, siya naman ay ang kabaliktaran nito. Sa bawat pagpasok niya sa silid ay para bang nag-iiba ang enerhiya ng buong klase. Una ko siyang napansin noong araw na nag-group activity kami. Ako yung tipo ng estudyante na madalas gawing tagasulat lang ng output. Hindi nagsasalita, hindi nakikialam. Pero sa pagkakataong yun, bigla siyang lumapit at nagtanong, "Ikaw ba si Benji?" Sabi ng prof.
ikaw na raw ang leader ng group natin. Napatingin lang ako. Hindi agad nakasagot. Hindi ko alam kung seryoso siya o nangaasar lang. Kasi halata naman na hindi ako sanay manguna. Pero ngumiti siya, sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Madali lang to." Para bang wala sa kanya ang bigat ng kahit anong gawain. Hindi ko alam kung bakit. Pero mula noon, nagsimula ko na siyang mapansin. Lahat ng galaw niya, lahat ng ngiti, lahat ng biro. Para bang may kung anong epekto ito sa akin. At sa isip-isip ko, ito na siguro yung simula ng gulo na matagal ko nang iniiwasan. Sa kolehiyo, hindi naman kakaiba na may mga kaklaseng palaging nakakasabay. Pero sa hindi ko may paliwanag na dahilan, parang palaging nandyan si Gino sa bawat sulok ng araw ko. Sa kantin, sa library, sa koridor, at minsan pa nga kahit sa jeep pa uwi. Kung minsan ay natatawa na lang ako sa isip ko. Iniisip kong sinasadya ba niya o talagang nagkakataon lang. Simple lang ang campus namin. Hindi ito kasing laki ng mga universidad sa Maynila. Pero may lawak at dami ng estudyanteng sapat na para maligaw ka kung hindi ka sanay. May open grounds para sa mga PE at mga school event. Maliit na library na madalas puno ng mga nagre-review. At kantin na laging maingay at masikip. Sa lahat ng lugar yon ay lagi ko siyang nakikita. Isang beses, nakapila ako sa kantin. Mahaba ang pila at gutom na ako noon. Tahimik lang akong nakatayo. Nag-aantay nang bigla kong marinig ang boses niya sa likod ko. "Benji, anong order mo? Baka pareho tayo." Napalingon ako at doon ko siya nakita. Nakangiti. Hawak-hawak ang wallet na parang walang pakialam kahit ang ingay ng paligid. Hindi ko siya sinagot agad, pero ngumiti lang ako ng tipid. Hindi siya tumigil. "Alam mo, parang lagi tayong nagkakasabay ah. Sa dami ng estudyante dito, bakit parang destiny tayo lagi?" Biro niya, sabay tawa. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kilig na ayokong aminin. Ang totoo, hindi naman ako sanay ng ganitong atensyon. Sanay ako na parang invisible lang. Walang nakakapansin. Pero si Gino, para bang sinasadya niyang makita ko sa gitna ng lahat. Simula noon ay mas napapansin ko rin ang mga bagay tungkol sa kanya. Yung paraan ng pagtawa niya, yung kumpiyansa niyang parang wala siyang kinakatakutan, at yung simpleng paraan ng pakikipag-usap na tila palaging may kurot sa loob ko. Hindi ko man gustuhin ay unti-unti nang binabago ni Gino ang araw-araw kong mundo. Dumating ang araw na kailangan namin maghanda para sa isang major project sa isa sa mga subjects namin. Group activity uli. Pero dahil kakaunti lang ang estudyante sa klase, dalawa-dalawa lang ang binuo ng profesor. At gaya ng kinakatakutan o sabihin natin ikakatuwa ko, ako at si Gino ang naging magpartner. Nang marinig ko ang pangalan namin na magkasama ay parang may biglang kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kababa o kilig. Ayoko sanang ipahalata, pero ramdam kong ngumiti si Gino nang marinig din niya. Tumingin siya sa akin at sabay sabing, "Mukhang tayo uli, Benji. Kaya natin to." Pumayag akong gawin ang project sa library. Tahimik na lugar. At least, hindi ako masyado ma-overwhelm sa presensya niya. Pero hindi pala ganun kadali.
Sa bawat saglit ng pagtutok ko sa libro, naririnig ko ang mahinang pagtawa niya. Sa bawat pagtutok sa papel, ramdam ko ang inat ng balikat niya na halos dumikit sa akin. At sa bawat pagtama ng tingin namin, may ilang segundo na hindi ko agad mailayo ang mga mata ko. Alam mo, Benji, bulong niya habang nagsusulat ako. Ang seryoso mo palagi. Hindi ka ba marunong mag-relax? Parang lagi kami dalang mundo sa balikat mo. Napatingin ako sa kanya. Medyo naiilang. Ganito lang talaga ako. Ngumisi siya. Well, buti na lang partner kita. Baka sakaling matuto kang ngumiti ng mas madalas. Hindi ko alam kung paano siya katatanggihan. At hindi ko rin alam kung bakit sa halip na mainis ako sa biro niya, parang unti-unti akong natutunaw. Mula sa mga titig niya, sa mga biro niyang walang preno, at sa presensya niyang palaging nariyan. Para bang hindi ko na kayang itago ang epekto niya sa akin. Sa oras na yun ay doon ko na lang talaga naramdaman na nagsisimula na ako magbago. Na baka tama siya. Baka hindi naman masama kung minsan ay matuturing mag-relax. Lalong-lalo na kung siya naman ang kasama ko. Isang hapon matapos ang klase ay nagpa siya kaming tapusin ang kulang na project. Dahil puno ang library, lumipat kami sa isang maliit na study area sa gilid ng building. Kakaunti na lang ang tao kaya mas tahimik. Doon ko mas naramdaman ang bigat ng presensya niya. Habang nagsusulat ako ay napansin ko bigla siyang tumahimik. Nang tumingin ako, nakapikit siya, nakasandal sa mesa, at parang inaantok. Napansin ko rin ang pawis sa sentido niya, siguro dahil sa init ng araw. Hindi ko mapigilang titigan siya. Ang linis ng balat niya, ang pilit mata niyang mahaba, at ang ngiti niyang kahit nakapikit ay parang naroroon pa rin. Nang bigla siyang nagmulat ng mata ay nahuli niya ako nakatitig. Uy, ano? Titig na titig ka dyan ah. Tanong niya sabay ngiti. Agad ako napayuko. Ramdam ang init sa pisngi ko. Wala, nag-iisip lang. Ganun ba? O baka napapansin mo lang na gwapo ko? Sabay tawa. Nainis ako sa biro niya. Pero sa totoo lang ay totoo naman. Pinilit kong bumalik sa pagsusulat. Pero dumampi ang kamay niya sa mga kamay ko at habang sabay naming inaabot ang lapis, parang tumaloy ang kuryente sa katawan ko. Pareho kaming natigilan. Sandaling nagtagpo ang mga mata namin. Walang salita, walang biro. Bumuntong hininga siya at bumulong. Relax lang, Benji. Hindi ko naman tatakbuhan to. Hindi ko alam kung ano ang ibig niya sabihin. Pero ramdam kong may kakaibang mensahe sa tono ng boses niya. At mula sa gabing yun, nagsimula akong tanungin ang sarili ko. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Ano nga ba talaga ang nararamdaman ko para kay Gino? Isang araw matapos ang klase ay nagmamadali akong umuwi dahil makulimlim ang langit. Alam ko na anumang oras ay babagsak ang ulan. Pero bago pa man ako makalayo sa gate ng campus ay may narinig ako na isang pamilyar na tinig. Benji, sabay na tayo! Sigaw ni Gino. Hawak-hawak ang bag at nakangiti pa rin kahit nagsisimula ng umambon. Hindi ko na siya tinanggihan. Sa totoo lang, kahit ayoko nga ipakita ay may kung anong saya sa tuwing kasama ko siya. Magkasabay kaming naglakad hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Pareho kaming tumakbo papunta sa waiting shed. Basa na ang una ng mga uniforme namin at pareho kaming hingal na hingal sa pagtawa. Grabe, para tayong mga bata. Sabi niya habang pinupunasan ng buhok gamit ang kamay. Napangiti lang ako. Yung kasalanan mo rin sinabayan mo pa ako. Ngumisi naman siya sabay sagot. Kung hindi kita sinabayan baka umuwi kang basa na mag-isa. At least ngayon, may kasama ka. Tahimik ako napatingin sa kanya. Hindi niya alam, pero sa simpleng mga salita niya may tumatama sa loob ko. Ang presensya niya, ang pagiging palabiro at magaan, unti-unting nagiging bagay na hinahanap-hanap ko. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan ay napansin kong halos dumikit na ang balikat niya sa akin. Mainit ang katawan niya kahit basa. At sa kabila ng lamig ng hangin, para bang komportable akong naroroon siya sa tabi ko. Ilang sandali pa, nagtagpo ang mga mata namin. Walang salita, pero ramdam ko yung tanong sa pagitan namin dalawa. Isang bagay na hindi ko pa kayang sagutin, pero alam kong nararamdaman ko na. At sa mismong gabing yun, nagsimula akong tanggapin na hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa klase. Gabi pa lang kasi, ay hindi na ako mapakali. Iniisip ko yung nangyari kahapon. Yung ulan, yung tawanan, at yung pagtitig na hindi ko makakalimutan. Pagdating ko sa salida ay halos wala pang tao. Pero laking gulat ko nang makita si Gino. Nakaupo na sa likod, nakasandal sa upuan, at nakapikit. Halos mapangiti ako. Uy, ang aga mo sabi ko sabay lapit sa kanya. Nagmulat siya ng mata at ngumiti. Nauna lang ako ngayon para hindi ako maliit. Tsaka tumigil siya sandali bago itutugtong. Baka sakaling mauna rin kitang makita. Hindi ko alam kung biro lang yun. Pero naramdaman kong umiinit ang tenga ko. Umupo ako sa tabi niya at nagbukas ng notebook. Pinilit ko mag-focus. Pero napansin kong nakatitig siya sa akin. Bakit? Tanong ko. Wala. Tingin ko kasi pag seryoso ka, parang hindi mo alam na ang gwapo mo rin pala. Natigilan ako. Hindi ko alam ang isasagot. Pero bago ko pa man mapigilan ng sarili ko, naramdaman kong dahan-dahan niyang hinahawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Maingat para hindi malata ng iba. Pero sapat para maramdaman ko ang init na parang dumadaloy sa buong katawan ko. Hindi ko siya tinabig. Hinayaan ko lang. At sa simpleng hawak na yun, ramdam ko na wala na itong atrasan. Ito na ang umpisa ng isang bagay na matagal ko nang kinakatakutan. Pero gayon pa man, matagal ko na rin itong inananais. Pagkatapos ng klase ay nagaya si Gino na dumaan muna kami sa dorm para tapusin ang project. Ayokong pumunta sa umpisa. Pero dahil malakas siyang mangulit, ay napao niya rin ako. Sandali lang to, promise, sabi niya, habang nakangiti ng pilyo. Pagdating namin sa dorm niya ay simple lang ang kwarto niya. Isang study table, kama, at ilang libro at gamit na nakakalat. Umupo ako sa gilid ng kama habang inaayos niya ang mga papel. Tahimik ako, pero ramdam kong tinitignan niya ako mula sa gilid ng mga mata. Benji, bulong niya habang dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ba talaga kita kayang basahin? Lagi kang seryoso, laging tahimik. Pero sa mga tingin mo, parang may mga bagay kang hindi sinasabi. Hindi ako agad nakasagot. Pero bago pa man ako nakapagsalita, naupo siya sa tabi ko. Sobrang lapit. Halos magdikit ang tuhod namin.
Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa gilid ng mukha ko. Sabihin mo nga, Benji, ayaw mo ba talaga akong kasama? Tanong niya. Mas malumanay, pero may halong panunukso. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas na loob. Pero na magtama ang mga mata namin, wala na akong nagawa kundi magpaubaya. Dahan-dahan siyang yumuko. Hanggang sa maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Nung unay marahan lang, parang nagtatanong kung papayag ako. Pero nang hindi ko siya tinulak, ay mas naging mapusok ang halik niya. Hinawakan niya ang batok ko. Hinila niya ako palapit. At doon ko naramdaman ang matagal ko nang pinipigilang damdamin. Gumanti ako ng halik. Sabik at walang pakialam kung tama ba ito o mali. Huminto kami saglit at parehong hinihingal. Benji, bulong niya. Hindi na to biro para sa akin. Tumingin ako sa kanya. Sa akin din naman. At muli ay naglapat ang aming mga labi. Mas matagal, mas matindi, mas puno ng damdamin. At sa gabing yun, alam kong wala nang makakapigil sa kung ano man ang napasimulan namin. Kinabukasan pakiramdam ko ibang-iba na ang lahat. Habang naglalakad ako papasok sa klase, ramdam ko pa rin ang labi ni Gino sa labi ko. Para bang nakatatak na sa isip ko yung bawat halik, bawat titig, bawat hawak niya kagabi. Pero kasabay noon ay unti-unti ring gumugulo ang isipan ko. Paano na kaya kung may makaalam? Tanong ko sa sarili ko. Sa school namin, mabilis kumakalat ang chismis. Isang maling kilos lang, bukas lahat alam na. At hindi ko alam kung kaya kong harapin yun. Pagpasok ko sa silid ay naroon na si Gino. Nakangiti siya. Parang walang anuman. Tumabi siya sa akin at bumulong. Good morning, partner. Walang mali siya sa boses niya pero para bang biglang bumigat ang dibdib ko. Sa kalagitnaan ng klase ay biglang may sumigaw mula sa likuran. Uy, Gino. Laging katabi si Benji ah. Sabay tawadan ng ilan. Natawa rin si Gino. Pero sa akin, ramdam kong nanlalamig ang kamay ko. Hindi ko kayang ipakita na may kung anong espesyal sa amin. Pagkatapos ng klase ay hinila ako ni Gino sa koridor. Benji, anong problema? Bakit parang iniiwasan mo ko? Umiling lang ako. Ngumiti siya pero kita ko sa mata niya ang lungkot. Kung nahihirapan ka, sabihin mo. Pero ako, hindi ko kayang itago yung nararamdaman ko. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin na nararamdaman ko rin naman ang lahat ng yun. Kaso natatakot ako. Natatakot akong baka hindi lang chismis ang harapin namin, kundi panguhusga, pangungutya, at baka pati mga pangarap namin ay masira. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ito, nagtanong ako sa sarili ko, handa na ba talaga ako? Lumipas ang mga araw at ramdam kong unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na kami kasing lapit ni Gino tulad ng dati. Kapag magkasama kami sa klase, normal lang ang kilos niya. Hindi na siya masyadong nagpapakita ng pilyong ngiti. Hindi na rin siya basta-basta lumalapit. At ako naman, pinipilit kong maging abala sa pag-aaral para takpan ang bigat sa dibdib ko. Isang hapon ay nagyaya siyang na mag-usap kami. Doon kami sa likod ng campus kung saan madalang ang tao. Tahimik lang siya sa una, nakatingin sa lupa. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. Benji, hindi ko kayang ituloy ito kung ikaw mismo ang nagdadalawang isip. Gusto kong lumaban pero hindi ko kayang pilitin ka.
Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Totoo naman kasi mahalaga siya sa akin. Pero masyado akong natatakot sa mga mata ng iba. Gino, ayoko mawala ka pero hindi ko alam kung kaya kong panindigan to. Mahinang sagot ko. Tumango siya. At kahit bakas ang lukot sa mukha niya, nagsalita siya. Sige, kung hindi pa ngayon, baka sa tamang panahon. Ngumiti siyang pilit. Pero ramdam ko ang bigat sa loob niya. Naglakad kami pa uwi ng magkasabay. Pero hindi kami nag-iimikan. Sa huling pagkakataon, bago kami maghiwalay ng daan ay bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Sandali lang to. Pero sabat na para maramdaman kong hindi tapos ang lahat. Benji, pulong niya. Kahit na mangyari, tandaan mong totoo lahat ng nararamdaman ko. At nagpatuloy na siyang maglakad, papalayo. Naiwan akong nakatayo. Pinagmamasdan siyang unti-unting naglalaho sa liwanag ng kalsada. Bittersweet ang lahat. Dahil alam kong totoo ang pinagsamahan namin. Sadyang hindi lang panahon pa para ipaglaban ito. Minsan, hindi sapat ang damdamin lang. May mga pagkakataong kailangan mong pumili sa pagitan ng sarili mong kaligayahan at ng bigat ng mundong pwedeng humusga sa'yo. Pero ang totoo, ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala. Maaaring maghintay ito. Maaaring magtagpo ulit sa tamang oras. At doon, baka mas handa ka nang ipaglaban ang taong matagal mo nang minamahal. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.